Kamusta mga giliw kong taga-subaybay? Nagbabalik kayo dito sa munting channel ng John D TV. At ngayong araw na ito ay isa na namang nakakaantig ng damdamin at nakaka-inspired na kwento ang inyong mapapanood. Ang kwento ng isang taong may maayos na kalagayan sa buhay. Ngunit biglang naglaho ang lahat ng meron siya hanggang siya ay maging isang pulubi na. Ngunit dahil sa sipag at maayos na pakikisama ay hindi siya sumuko sa hamon ng buhay. Tapusin niyang video na ito hanggang sa dulo at sama-sama nating alamin kung paano siya nagtagumpay at kung paano niya iniangat ang mga taong pulubi na kanyang nakasama. Ang buhay ng tao ay hindi mo talaga maipapaliwanag. Minsan ay nasa baba at kung minsan naman ay nasa taas. Minsan ay swerte, minsan naman ay malas. Basta ang mahalaga, dapat ay huwag kang sumuko sa iyong mga pangarap at sa mga gusto mong marating sa iyong buhay. Umpisa natin sa lalaking nagngangalang Andrew Goodball. Noong siya ay nasa edad na 20 taong gulang, pagkatapos niya sa pag-aaral ng acting workshop, siya ay sinuwerte ng magtagumpay at makakuha ng mga roles sa pelikula kahit ito'y maliliit lamang. Noong una ay hindi naniniwala kay Andrew ang kanyang mga magulang. Ang gusto kasi ng mga ito ay mag-aral siya ng medisina at maging isang doktor. Ngunit tila labag ito sa kalooban ni Andrew dahil ang laman ng kanyang puso ay maging isang sikat at batikang aktor. Nararamdaman niya at gustong-gusto niya na ito mula noong bata pa man siya. Kaya naman noong siya ay tumungtong ng kolehiyo at binigyan siya ng pang-enroll ng kanyang mga magulang, ay inilihim niya na ang kanyang kinuhang kurso ay National Institute of Film and Fine Arts, kung saan umaasa siyang matutupad ang kanyang pangarap na maging artista. Lumipas ang halos 4 na taon ay inililihim ito sa kanyang mga magulang na ang pagkakaalam ay medisina ang kinuha niya. Kaya naman noong siya ay gumraduate na sa mismong araw ng graduation day, laking gulat ng mga magulang ni Andrew at nagalit sa kanya sapagkat sa loob ng ilang taon ay itinago ito sa kanila ni Andrew. Kaya naman di pa nakakakiat sa entablado si Andrew ay umalis na mga magulang nito sa sobrang pagkadismaya. Ang nasa isip na lamang noon ni Andrew ay matatanggap din ito ng kanyang mga magulang pagdating ng araw. Kaya naman nagsumikap itong si Andrew at kahit maliliit na proyekto ay tinatanggap niya. Buong puso siyang nag-a-apply sa mga open roles sa mga parating na pelikula sa Hollywood. Maswerte naman siya sapagkat nakasama niya ang mga kilala at malalaking artista sa Hollywood tulad na lamang ni Brad Pitt. Kaya naman noong mga panahon na yon ay unti-unti na niyang naibabalik ang magandang relasyon sa pagitan niya at ng kanyang mga magulang. Masayang-masaya noon si Andrew sapagkat kahit papaano ay malaki-laki na din ang naitutulong niya sa kanyang mga magulang. Unti-unti na din niyang naipapaayos ang kanilang bahay. At masayang-masaya din siya sapagkat nadadala niya na ang kanyang pamilya sa mga mamahaling restaurant. Hindi nagtagal ay naayos ng hidwaan sa pagitan niya at ng kanyang mga magulang. Ngunit sabi ng tatay niya na hindi pa rin siya pabor sa trabahong napili ni Andrew. Tumagal ng ilang buwan at napakaraming mga proyekto ang natatanggap ni Andrew. Ngunit hindi nga siguro permanente ang lahat dahil ang lahat ng pinaghirapan ni Andrew ay nawala dahil marami ang umayaw at hindi naniwala sa kanyang galing sa pag-acting. Sa isang TV series na kanyang kinakasangkutan ay kinausap siya ng kanilang direktor at ng taga-manage ng series na yun na daw ang huling araw niya sa shooting sapagkat kailangan ng mamatay ng karakter na kanyang ginaganapan. Noong mga panahon na yun ay para bang bumaliktad ang mundo kay Andrew sapagkat wala nang nakaabang na proyekto para sa kanya. Kahit ang mga TV advertisement man ay wala din. Hindi niya alam kung paano ito sasabihin sa kanila. Ayaw niyang malaman ito ng kanyang mga magulang
sapagkat madidismaya lang ang mga ito. Gulong-gulo noon si Andrew at patingin-tingin sa kanyang email at cellphone, nagbabaka sakaling may mga proyekto na i-o-offer sa kanya. Ngunit lumipas ang ilang mga linggo at mga buwan ay wala pa rin siyang natatanggap. Kaya naman dito na nagsimula magbago ang buhay ni Andrew. Umalis siya at nagpakalayo-layo. Maging sa kanyang mga pamilya ay hindi na siya nagpakita pa dahil alam niyang madidismaya ang mga ito sa nangyayari sa kanya. Umalis si Andrew at sumakay sa taxi gamit ang natitirang $5 sa kanyang wallet at sinabi niya sa driver na dalahin siya kung hanggang saan aabot ang kanyang pambayad. Di na alam ni Andrew kung anong gagawin niya nung mga oras na yun. Inihinto siya sa isang lansangan na animoy night market, punong-puno ng mga usok dahil sa mga iniihaw na pagkain dito. Gutom na siya ng mga oras na yun at wala na siyang natitirang pera pa kahit sa kanyang credit card. Lalo lang tumindi ang kanyang pagkagutom sapagkat napakadaming pagkain ang itinitinda sa kanyang binabaan. Nahihiya naman siyang manlimos sapagkat inaalala niya na baka may makakilala sa kanya sapagkat minsan na nga siyang lumabas sa mga pelikula at mga serye at ayaw niyang mabalita ito at mapaabot sa kanyang mga magulang. Lumalalim na ang gabi at tuluyang nagsara mga tindahan. Nanakit na ang kanyang tiyan sa gutom, kaya naman naglakad siya hanggang sa mapadpad siya sa isang kanto na may waiting shed. Nakita niya doon ng mga kalalakihang pulubi. Tinanong siya ng mga ito kung anong nangyari. Matapos ito, ay sinabi niya at kinuwento niya nangyari sa kanyang buhay sa mga pulubi. Agad naman siyang binigyan ng mga ito ng tubig na maiinom at hinatian siya ng mga pulubi sa tinapay na kinakain ng mga ito. Ilang linggo siyang kasakasama ng mga pulubi sa lansangan. Naranasan niyang hirap ng buhay ng mga ito, ngunit napagtanto niya na bagamat mahirap ay nagagawa pa din ng mga pulubi na ito ang maging masaya. Kaya naman isang gabi bago matulog itong si Andrew ay nag-isip siya ng pwede niyang magawa upang kahit papaano man lamang ay matulungan niya ang kanyang sarili. Naalala niya na noong nag-aaral siya ay tinuruan sila ng tamang paglilinis ng sapatos. Dahil nga nais niyang magkapera ay sa simpleng bangketa, nagawa niyang mag-alok ng paglilinis ng sapatos ng mga taong dumadaan. Ang una niyang customer ay isang pulis, kaya naman ingat na ingat siya sa sapatos nito. Ang pulis na iyon ang naging regular na customer ni Andrew at sa loob ng 6 na buwan na paglilinis ng mga sapatos, nakaipon siya ng kaunting halaga, kaya naman naisipan ni Andrew na magtrabaho muli at mag-opisina. Dito siya nabuhayan at muling nagkalakas ng loob na harapin ang hamon ng buhay. Naging masipag at nasunurin siyang empleyado sa opisina. Kaya naman nakakaupa na siya ng maayos ng tutuluyan at hindi na siya sa lansangan lamang natutulog. Tuwing pauwi galing trabaho ay hindi niya nakakalimutan na dumaan sa mga pulubi na tumulong sa kanya para bigyan ng mga ito ng kaunti man lamang na makakain. At sa dumaang mga buwan ay nakaipon si Andrew ng pera para gawin niyang kapital sa kanyang naiisip na negosyo. At doon nga siya nagsimula na magtayo ng sariling kumpanya. At ito'y tinatawag niyang Sunshine Shoeshine na ngayon ay malaki at kilalang kumpanya sa bansang London. Hindi lamang yon, sa halip na ang kanyang kunin na mga tauhan ay mga profesional at mga may pinag-aralan. Hindi niya ito ginawa. Binalikan niya mga pulubi na nakakasama niya noon sa lansangan at binigyan ng mga ito ng maayos na matitirahan. Isinalang niya din ang mga ito sa maikling panahon ng kasanayan upang maging handa. At siyang kinuha niya na maging empleyado sa kanyang kumpanya. Sa ngayon ay kumikita na ang mga kasamahan niyang pulubi noon. Literal na hinigit niya ang mga ito sa taas at marunong siyang lumingon sa pinanggalingan. Sa kabilang banda naman, isang araw habang nasa kanyang opisina itong si Andrew ay may dumating na bisita. Sinabi niya sa kanyang sekretary na papasukin ng mga ito. Laking gulat niya at biglang pumatak ang kanyang mga luha nang makita niya ang kanyang mga magulang. Buong higpit niyang niyakap ang mga ito. Sobrang ganang pakiramdam ni Andrew nang marinig niya mismo sa kanyang mga magulang na proud ang mga ito sa kanya. Nagkapatawaran sila at masaya niyang kinupkop ang kanyang mga magulang sa kanyang napakalaking bahay. At dito nga nagtatapos ang nakaka-inspire na kwento ni Andrew
na sana'y magsilbing aral sa ating lahat na kung dumating man ang panahon na tila ba talikuran ka ng mundo, ay wag na wag kang susuko dahil may nakatakdang pagtatagumpay sa iyo pagdating ng panahon. Wag na wag mo ding kakalimutan ng mga taong tumulong sa iyo kung nasaan ka man ngayon. Ano ang masasabi nyo sa video natin ngayong araw na ito mga parkoy? Interesado kaming malaman ang inyong mga opinyon. Kaya mag-comment ka na sa ating comment section down below. Huwag din kalimutan na i-follow at i-like ang ating official Facebook page. Just search for John DTV. Syempre, bago matapos ang video na ito, ay gusto ko munang i-shoutout ang mga parikoy natin sa kanilang walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na mga videos na puno ng kaalaman at mga bagay-bagay na di mo pa nalalaman. Again, this is John DTV, signing out.